Parehong may kapansanan ang magkapatid na Patricia Ann at Jezzel Joy. Si Patricia Ann ay may sakit na lupus at malabo na po ang kanyang paningin. Habang si Jezzel Joy naman ay mute and deaf. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kalagayan, patuloy po sila sa pag-aaral at mga achiever pa. Ang kanilang pagpupursige, ating pong tunghayan. Sa ating pagbisita sa lungsod ng Davao, isa sa ating misyon ay ang makapagbigay tulong sa mga individual na nangangailangan ng responde. At isang grupo ang nagparating sa atin ng kalagayan na magkapatid na parehong may pinagdaraanan sa buhay. Sila ay sina Patricia at Jezzel Joy. Kaya't agad natin silang dinalaw sa kanilang tahanan sa Bagua Playa, Davao City. Bago kami nakarating sa aming target, hindi biro ang aming naging paglalakbay. Dahil ang kanilang lugar, hindi na nawawala ng tubig sa daanan at mas malala pa ito kapag umuulan. Nakilala natin sina Patricia at Jezzel. Sa unang tingin ay wala kang makikitang kakaiba sa kanila. Ngunit ang aming malaman na si Patricia ay 18 anyos na. Dito na namin nakita na maliit ang kanyang pangangatawan at taas kumpara sa kapareho niyang mga edad. Samantalang si Jezzel ay mute and deaf. Kwento ng kanilang mga magulang. Edad 13 nang tinamaan si Patricia ng sakit na lupus. Yung una, hindi namin namalayan, namamaga yung paa niya, saka dito, sa pisngi, tapos nilalagnat. Tapos yun, nag-alala na ako. So pina-check up namin, nag-request sila ng laboratory. Paglabas ng resulta, yun pala yung lupus. Sa mahal ng gamot, kasi 5 gamot yun eh. So, kung saan lang ang makaya kong mabili, yun lang ang bibiliin ko. So, dapat pala, sabay-sabay yung 5. Nag-trigger yung lupus niya. Hindi namin ayun na, critical na pala. Nag-lock na yung bunganga niya. Hindi na siya makakain. Hindi na siya makainom ng tubig. Heart niya, patungo na doon sa utak pala. Yung lupus. Hindi pa siguro oras ng anak ko kasi bakit? 24 hours, tinagalan siya ng 24 hours lumalaban yung anak. Gusto pala niya talaga mabuhay. Ayun na, hindi lang umabot ng 24 hours, humingi na siya ng pagkain. Ayon naman kay Patricia, hindi lang ang kanyang sakit ang kanyang nilalabanan araw-araw, maging ang pambubuli ng ibang tao. May mga times po na nabubuli po ako dahil po sa physical appearance ko. Minsan po is ayoko na po pumunta sa school pero wala po akong magawa kasi may ini-aim po ako, like gusto ko po ng academic excellence po, kaya po pinapagpatuloy ko lang. Napakahirap kasi binago niya yung buhay ko. Yung mga nagagawa po ng ibang tao is di ko na po nagagawa ngayon kasi dahil po sa kalagayan ko. Bukod sa sakit na lupus, malabo rin ang kanyang paningin. Nagpa-check up po ako last May. Sabi po ng nephro doctor ko na may mga symptoms po ako na na-overdose po ako sa gamot. Yung mata ko po nanglalabo, and then nirefer po nila ako sa optac. Nagtanong po ako if okay lang po ba mag-eyeglass ako, and then sabi po nila okay lang din po. Kasi may cataract din po ako dahil po sa steroids ng gamot ko. Bilang magulang, mas masakit sa kanila na nakikitang nahihirapan ang anak. Mahirap. Kung gusto ko lang sana, sa akin ay wag lang sa anak ko. Mas nasasaktan ako, sir, pag umiinom siya ng 5 gamot sa isang araw, parang ako ang nasasaktan sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, laban lang nga. Gusto ko pang makasama ka ng habang buhay. Ako, iyak lang ako, sir, pag natulog na yan. Kasi sobrang sakit sa akin talaga. Si Jezzel naman ay inborn ang kanyang hearing impairment.
dahilan upang maging limitado ang kanyang pagsasalita. Parang ang kuwan ko nun is bilong siya sa late development. Yung isang tainga niya, totally out talaga. Yung isang tainga niya, medyo may maririnig siya. Yun ang kuwan niya. Pero hindi siya makapagsalita na kasi di niya marinig yung ituturo namin sa kanya. Ayun, pinakuan ko sa speed. Nakiusap ko sa mga HI department, nakiusap ako na pwede ba siya doon makapag-aral. Ngayon na medyo kuha na siya ng language, sign language niya. Kakaintindi, nakahalo-bilo na niya yung mga di gaya nung dati na medyo mahirapan siya makisahalo-bilo. Kasi minsan pag hindi ko alam, nagsusulat din siya kung anong gusto niya sabihin para sa akin. Si Jessel is mabait po niya. And then pag umuwi po ako sa school, tapos sabi ko na tired ako, ayaw ko magluto ng kanin kasi napapagod ako. Siya na po yung magluluto ng kanin. And then po, minsan po nag-aaway po kami ng bunso kong kapatid. And then siya po yung nagsisilbing paghiwalayin po kami. Sinasabihin ko din siya na mag-study ka kasi scholar dapat hindi mo yan matanggal. Kasi po nagsasayaw din po yan, sumasali po yan sa mga contest. Kahit po ganyan siya, hindi po siya nakakarinig ng maayos or nakakapag-communicate, pero independent po siya kasi kaya niya na pong pumunta sa school nang siya lang mag-isa. At kahit hirap sa buhay, pilit nilang itinataguyod ang kanilang pamilya, lalo na ang gamutan ni Patricia. Per month, sir, umabot ata ng 6K. Isa po akong bodigero sa isang kumpanya po, regular naman. Pero yun nga lang, medyo sa ngayon na dalawa yung PWD ko. Kahit may trabaho, yung nahirapan pa rin kasi yung kita namin nandoon sa gamutan yung mga maintenance ng anak ko. Magtali lang ako ng tsikita, tapos maka 1,000 ako, may 35 pesos din tostos ako ng pangangailangan ng anak ko, lalo na sa mga pagkain. Tali ako ng tali buong araw, dapat maka 10,000 ako buong araw para mayroon akong 120 para pagbalik ko, mabili ko na ng ulam. Minsan, nagano sila ng toyo, paminsan, yun, umiyak na lang ako dahil sa kahirapan, so wala akong magawa. Nagsisikap din ako na kahit saan maghingi ng tulong, yung gamutan niya na kada inject 6,500. Sa government po, hindi naman every 3 months lang po maghihingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng kalagayan ng magkapatid, hindi ito naging hadlang upang maging achiever sila sa pag-aaral. Si Giselle Joy po, with honor since grade 1 hanggang grade 4 kasi late na yan nakapag-aral Elementary po ako, like 3rd honor po, then nakakuha din po ako ng award na Leadership Award Excellence. Pagkatungtong ko po ng high school, doon na po ako naging consistent honor student po. Napakahalaga po ito sa akin dahil alam ko po na makakatulong po ito sa akin. Hindi lang po sa akin, kung hindi rin po sa mga kapatid ko, sa papa ko na matulungan ko sila balang araw. Hindi na rin nila pinalagpas ang pagkakataon na manawagan ng tulong. Sa mga nanonood po, gusto lang po namin na humingi po ng tulong para sa gamutan ng anak ko. Maintenance po niya para lang po madugtungan yung buhay niya dahil po sa sakit niya po na lupus. May GCash account po ako and then my Facebook account. Pwede lang po nila akong i-message. Doon, active naman po ako. Ang name po ng account ko sa FB is Patricia Ann Baluran. At ang lagay ng magkapatid, agad na nakarating sa ilang certified e-responder sa Davao na agad na rumisponde sa kanilang pangailangan. Through Responde na grupo, nakunik kami na meron pala kaming kababayan na ang anak nila is mga PWD. Kaya we are so glad also na to help these sisters na mga PWD. Pag once kasi yan ay na-approve sa aming
body sa aming club, no? Talagang tinulungan namin through medical health and also the OPTA, yung at saka school supplies na kasi gusto talaga rin na mag-aral at gusto pa nila mag-succeed. Para sa kay Jaisel Joy and Patricia Ann, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya padayon lang ta. At si Patricia agad na nagtungo sa isang ophthalmologist upang magpagawa ng salamin. At sa ating pagbisita sa kanila, bit-bit na namin ang bago niyang salamin. Thank you po, sir. God bless you po. Sir, salamat kayo. Labi na sa nag-sponsor ani, sir. Dako kay pasalamat sa inyo. Thank you so much po sa Respondent Net 25 at sa sponsor po na nagbigay po sa amin ng blessings. I'm very happy po sa mga binigay nyo. Hindi ko po alam kung paano po i-express, but I'm really grateful po, and I hope po na marami pa po kayong matulungan. At ang King's Empire Corporation, nagpahati din ng kanilang responde, ang King's Herbal Plus. Kami po ay nagpapasalamat sa King's Herbal Plus na sa binigay niya sa amin na tulong. Malaking tulong ito po para sa aming may mga karamdaman po, katulad po ni Patricia, at saka sa amin na rin po, sa akin na rin po, bilang ama na nagtatrabaho para mataguyod yung pamilya. Maraming salamat po, King Herbal Plus. Ang respondeng ating hatid ay nakarating sa ang sulok man ng bansa, basta't may mga taong nangangailangan. At nakasisiguro rin tayo na may mga tao o grupo na handang tumulong anumang oras at kahit saan ay re-responde. Mga ka-responde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga ka-responde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.